Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin, dakilain ang dakilang Ama sa kalooban niya na muli tayo inakay sa dakong ito. Kaya mapalad tayong lahat. Sa mga nanonood sa internet, magandang umaga sa gabing ito. Ang una ko pong magbabahagi sa gabing ito ay si Teacher May. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa gabing ito. Buhay po ang Diyos. Akala ko po biro lang ni kapatid na Melissa kanina na mag-share daw po ako. Ako yung una. Yung po pala'y totoong totoo. Eto po't nakatayo ako sa inyong harapan sa gabi pong ito. Ang nais ko pong ibahagi sa inyo ay ang pag-ibig ng Diyos. Doon ko po palalawakan po yung ibabahagi sa inyo. Nung dating buhay po, no, inisip po natin na ang naging kaparaanan po kung bakit nga po tayo naakay sa dakong ito ay nagkaroon po tayo ng karamdaman. Ang ilan po sa atin ay naakay ng ating mga kapatid. Ang iba po ay maaaring pagdadalisay, ganyan po na narinig natin sa ating mga kapatid sa ibang lugar. Pero napakabuti po ng Ama, nung pong naririnig ko na po ang mga banal na aral ng banal na Espiritu mula sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Kunching na kanyang kinalugdan, pinagninilayan ko po, sabi ko nga po, ang katotohanan ng kadahilanan kung bakit po tayong lahat ay naririto sa bawat araw at ganito pong sa oras na ito. Sabi nga po ng ating facilitator ngayong gabi, ay mapalad po tayo. Yun po ay totoong totoo. Tunay na po na mapalad tayo na naakay sa dakong ito. Sapagkat ang totoong dahilan po sa akin pong pagninilay ay ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba doon? Amen po. Kanina po, salamat po sa Ama, pinatotohanan niya. Kanina po binanggit ng Banal na Espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apo. Nung tanghaling gawain po, sabi nga po niya, mayroong gantong dambana, tayo po'y naakay dito dahil sa kanyang pag-ibig sa ating lahat. Lahat po ng nilalang ng ating Panginoon, batid po nating mahal niya. Subalit tayo nga po ay mapalad na naririto sa dakong ito dahil higit po nating nadarama sa bawat araw ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Amen po ba doon? Amen po. Meron po akong nabasa sa isang aklat tungkol po sa 3 antas ng pag-ibig. Nabasa ko po doon, yung isa po ay yung tinatawag na physical love. Yun po yung minamahal po natin ng isang tao dahil po sa kanyang kagandahan, po yung physical na appearance po ng isang tao, na kung saan po yung pag-ibig na yun ay maaaring panandalian lamang. O pag dumating po yung time na yung kaanyuan po na nagustuhan natin sa isang tao na minahal natin ay maaaring mawala. Amen po. So yun po yung pag-ibig na tinatawag na physical love. Ang sunod daw po ay yung tinatawag na romantic love. Mahal po natin ang isang tao dahil, ayun po, halimbawa po, meron siyang naibibigay sa atin, may napapala po tayo sa kanya. Subalit nga po yung pag-ibig na yon ay nawawala rin. Bakit po? Halimbawa nga po, hindi na matugunan kung ano man yung ating pangangailangan dun sa taong ating minamahal. So yun po ay isang panandalian lamang din na pag-ibig na maaring mawala. At ang pangatlo po, dun sa aking nabasa ay tinatawag na spiritual love. Yan po ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Yung pong spiritual na pag-ibig ng Diyos, na mahal po tayo ng Diyos sa kabila ng, amen po, lalo na po nung dating buhay natin, no, sabihin na po natin yung katotohanan na tayo nakakagawa ng mga bagay na hindi marapat at binaayon sa kanyang kalooban. Pero po, eto tayo, binigyan tayo ng pagkakataon. Nandito po tayong lahat, nabigyan ng pagkakataon upang tayo po ay magbago. At ang kadahilanan pong totoo ay dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal po tayo ng Diyos. Siyempre tinatawag na spiritual love na mahal po tayo ng Diyos
sa kabila ng anuman po yung nagawa natin sa dati nating buhay, o maging ngayon po na minsan tayo ay, sabi nga po, may mga time na hindi po natin natatalikdan yung mga kamunduhang gawain, no? Pero nandun po tayo sa pagsusumakit, pagsusumikap na makasunod sa kanyang kalooban. Ito yung spiritual love po na yan, dahil po dyan, doon po tayo nakakaugnay kung saan maging yung nasa Bible po na nakasulat na ibigin mo ang iyong kaaway. Yun po yung pattern natin para po makasunod tayo sa kalooban ng Ama na kahit sino sa ating kapwa ay mabigyan natin ng ating pag-ibig. Totoong-totoo po, ang Diyos ay pag-ibig. Nasa awit po yan, no? Kung saan, sa simula pa nga lang po nang ibigay niya sa atin ng ating Panginoong Hesukristo bilang para po maging tagapagligtas natin, ay isang napakaganda pong pamamaraan ng Diyos na ipakita ang kanyang pagmamahal sa ating lahat. Sabi nga po, itong napakapalad natin na tayo ay naangkay dito at kinalugdan po ang ating mahal na Apo Kunching na ginagamit para sa ating lahat. Kaya po nawa, yung tinatanggap po natin na pag-ibig ng Diyos ay huwag po nating sayangin. Bagkus magsumikap po tayo na makasunod sa kanyang kalooban upang siya rin po ay malugod at maibalik po natin yung pagmamahal na binibigay din po niya sa atin. Sapagkat ito po ang katotohanan, bago ko po tapusin ang aking pagbabahagi, mga kapatid, wala pong katiyakan ang buhay ng tao. Amen po? Maraming bagay po sa ating mundo ang hindi sigurado. Amen po din doon. Subalit isang bagay lamang po ang tiyak at sigurado. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin kailanman ay hindi kukupas. Amen po? Yan lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po, Teacher May. Tunay na buhay nga po ang Panginoon sa dakong ito na mapalad tayo na natutunan natin na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya lagi po nating tatandaan ang tinuturan ng Banal na Espiritu na ang masakit sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Isusunod po natin na tatawagin ay mag-aalay po ng awitin si kapatid na bunso. Muli po isang mapagpalang umaga sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Kanina pong umaga ay may tema ang aming mother bilang inang pastola na kung paano nga po ang paghahandog, ano po, ang pagsumikap, pagsumakit na makatupad sa pagtalima sa ating Diyos sa buhay. Kung paano nga daw po pinahalagahan na maaari ko din pong ibahagi yung saganang sa akin kung paano ko pa pinahalagaan. Kasi ang talagang pag-aatas po sa akin ay ang pag-awit na kung paano nga tinuran noon na hindi pa ako alagad na ang sabi sa akin ng Banal na Espiritu ay ibuka mo eka ang iyong labi at bebendisyonan ko sapagkat balang araw eka ay gagamitin ko ang iyong tinig. So akala ko noon ay magkukwire ako sa Espiritu Santo sa Maynila po. Sabi ko, paano kaya ako magkukwire dito? Hindi naman ako kilala. Yung po pala, sa kalooban po at tinakdanan ng Ama, dito po pala sa gawain na ito. Na noon po kasi ay hindi pa po ako isang alagad. Doon po nagsimula. Subalit, hindi po ba ginagamit ang tinig bilang isang koro, ano po? Subalit nanduroon yung kapahintulutan na kung paminsan ay napaka-kate ng lalamunan. Subalit hindi po ito nagiging hadlang upang ang papuri ko at pasalamat sa ating buhay na Panginoon. Yung po kasi ang handog ko sa Kanya bilang pagtalima. Ano po? Yun ang pinahalagaan ko kung paano makapaghandog sa ating Diyos na buhay sapagkat alam ko po na ito'y kagalak-galak. At tuwirang kinagagalak ng ating Panginoon. Kaya anuman ang aking maging tinig, anuman ang iluluwal sa pamagitan ng tinig na ito ay tuwirang ang Diyos ang nakababati ng lahat. Kaya muli ko po handog sa Kanya ito at para sa din po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Malapit na naman, lumubog ang araw. Dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay po, puisip mo'y naglalakbay.
nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo, di mo na mapalayan. Sa bawat sandaling darating at papanaw, ang buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang lupang likaw. Malapit na napang lumubog ang araw, dilim ng gabi darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo, di mo na mapalayan. Sa bawat sandaling darating at papanaw, ang buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang likaw. Para kang isang tupang likaw. Para kang isang tupang likaw. Purihin at dakilain ang ating Panginoon, sapagkat muli po ako po ay nakapag-alay sa Kanya. Maraming salamat po at maraming salamat sa iyo. Ako na po. Pasensya na po't nasa gitna na po ngayon. Ano po kasi ito pong awit na ito matagal ko na pong gustong awitin. Ano po, tuwing naririnig ko kay Tita Glo talagang gusto ko rin po siyang uwitin. Ano po, nagagandahan po ako sa kanya. Kaya po itatry ko po para sa inyo po. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako at bukas laki ang palad ko
naghihintay sa pagtulong mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ko. Di mo ba alam na mahal kita, at hindi ko kahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Maraming salamat po. Maraming salamat po, kapatid na bunso. Tunay nga po na tayong lahat na sinauna na wala pa po tayo dito sa dakong ito na nakalubog pa po tayong lahat sa putik. Kaya nung hinango tayo ng Panginoon, nadama natin na buhay siya. Ang pag-ibig niya ang nagahari sa dakong ito. Kaya ang susunod pong magbabahagi ay ang kapatid na Marie de la Cruz. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Huwag kayong malungkot kung wala yung mga katabi nyo, sapagkat mas mapalad tayo dahil tumugon tayo sa panawagan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Napakapalad po natin sapagkat muli mapapakinggan natin ang banal na handog ng ating Panginoon sa ating lahat sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan, ang ating mahal na Apo Kunching. At ang buong isang linggo natin ay puspos ng galak sapagkat daman-daman natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos. Sususugan ko lang po yung binahagi ni Teacher May tungkol sa iba't ibang klase ng pag-ibig. Ang kinuha ko po doon ay ang spiritual love. In reality ko naman po, ibibigay sa inyo ang aking pagbabahagi. Kung tayo ay nakadama na ng spiritual love sa ating Panginoon, buhat nung tayo nabuksan sa dakong ito, paano naman natin ito ibinibigay sa ating kapwa, yung spiritual love na natanggap natin sa ating kapwa? Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Bilang sa akin po, bilang alagad na tumanggap sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ang spiritual love na natanggap ko sa Panginoon, kung paano ko ito ibinabalik sa aking kapwa sa pamamagitan lamang ng mga simpleng bagay. Amen po ba yon? Yun po ay sa pamamagitan ng pandama.
Napaka-importante po ang pandama sapagkat dahil sa pandamang ito, nadadama mo kung ano ang nasa isip ng kapwa mo. Amen po ba? Nadadama mo kung saan siya maligaya, kung saan siya masasaktan, kung may pagdaramdam siya. Yun po ay ang pag-ibig. Sa simpleng pamamaraan po, wala man tayong salapi, wala man tayong hawak na material na bagay, subalit sa pagmamahal, walang katumbas na salapi. Amen po ba? Sa pamamagitan ng pagkikare mo sa kapwa mo, pagpapahalaga mo sa kanya, pagbibigay mo ng magandang payo sa kanya, yun po ay napapadama na natin ang pagmamahal na nagmumula sa Panginoon na natutunan natin sa dakong ito. Amen po ba? Halimbawa po, ako po kasi mahilig mag-picture-picture. Siyempre po, ako may pandama, may pag-ibig ako sa mga kapwa ko, higit lalo sa kapwa ko alagad. Alam ko na sa maliit na bagay na yon, magagalak sila. So, hindi na kailangang sabihin nila sa akin na picturean ko sila. Kundi ako sa sarili ko mismo ang nag-o-offer sa kanila sapagkat alam ko na doon sa bagay na yon, mapapagalak ko sila. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yun po ay isang simpleng bagay na ipanadadama mo sa kapwa mo ang pagmamahal mo sa kanila dahil binibigyan mo sila ng halaga. Amen po ba? Dahil hindi lamang sa salapi mo mabibigyan ng halaga kasi pag nawala na yung salapi, makakalimutan ka na eh. Subalit yung pag-ibig na nagmumula sa puso mo, kahit natutulog sila, napapanagnipan ka pa nila. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Ganun po ang pag-ibig ng ating Panginoon. Wala siyang salapi na hinihingi sa atin, kundi yung dinadaman na lagi ang pangangailangan natin. Kahit na ano ang nagagawa natin pagkakasala, subalit kung humingi tayo sa Kanya ng may kababaan, pinagkakalaob niya ang pagmamahal sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa ating pong mga sarili, bilang tumanggap tayo, sabi nga, mahirap mahalin. Amen po ba? Subalit bilang tumanggap na nga tayo ng pag-ibig ng spiritual love mula sa Panginoon, kailangan tanggilin na natin sa ating sarili yan. Ang mahirap mahalin, madali na nating mahalin ngayon dahil minamahal tayo ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kung ano, kailangan dama natin ang kapwa natin. Kung tunay nating mahal ang kapwa natin, kung alam mo na iyon ay mas kakasakit sa kanya, huwag nating gawin. Sapagkat kung mahal natin ang kapwa natin, kaliit-liit ang bagay na alam mong makakapagdulot ng lumbay sa kanya, hindi natin dapat ipadama sa kanya. Sapagkat hindi natin siya minamahal kung gano'n ang gagawin natin. Sapagkat kung nakakasakit na tayo ng kalooban, hindi na pagmamahal yon. Ang pagmamahal laging kinekare, laging nagbibigay inspirasyon sa bawat isa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang sa tuwin na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, ang spiritual gap natin sa ating puso, na sa tuwin ay galak ang ating nararamdaman. Ano pagsubok o pagdalisay sa ating buhay, Hello. Subalit sa pamamagitan ng pag-ibig, yun ang bumubuhay sa atin. Halimbawa po, isang halimbawa lang po ito. Mayroon po tayong anak, isang mayaman at isang mahirap. Itong anak nating mayaman, busy-busy sa kanyang negosyo. Subalit itong mahirap, laging nasa tabi mo. Subalit wala nga lang siyang pera. Nagkasakit ang mahal na ina. Ang mayamang anak nagbigay ng pera, o ito ang pera, magpa-ospital ka na. Walang pagmamahal. Subalit ang isang mahirap na nito, lagi kang binabantayan, hinihimas ka. Alin ang mas masarap, mahirap, mayaman? Yun tayo dito dahil ang Panginoon, mahirap tayo dito, mayaman tayo sa langit. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po mga kapatid, payakman ang ating gawain, subalit mayaman tayo sa Panginoon. Doon nalulugod ang ating Panginoon sapagkat hindi tayo naghahanap ng kayamanan dito sa lupa, kundi ang kayamanan sa langit. Ayun ang iniimpok natin, kayamanang pag-ibig ng ating Panginoon. Na sa tuwina ay naririnig natin sa dakong ito sa pamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ang salitang mahal na mahal ko kayo. Doon lang po, hindi na tayo dapat malumbay sapagkat alam natin na may Diyos na nagmamahal sa atin sa tuwina. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Kaya po, maraming salamat sa taong kinalugdan niya ang ating mahal na Apo Kunching, na sa tuwi na ipinadarama ang tunay na pag-ibig sa bawat isa sa atin. Hindi man tayo karapat dapat mahalin, subalit ang Panginoon wala nga pong pinipili. Walang tinatangi, mahirap ka man, mayaman ka man, makasalanan ka man o hindi, lahat sa Kanya ay pantay-pantay. Matuto ka lamang magbalik loob sa Kanya, buong puso Kanyang tatanggamin at madarama mo ang tunay na pag-ibig. Amen po ba? Kaya madarama lang natin ang tunay na pag-ibig kung wala na tayong hinanakit sa ating puso, wala na tayong pagdaramdam, wala na tayong pagkainggit, nakukontento na tayo kung ano ang binibigay sa atin ng Panginoon, hindi tayo marunong magselos. Pag wala na po lahat yan, madarama na natin ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoon at madali na tayong makakapagbigay ng tunay na pag-ibig sa ating kapwa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po mga kapatid, ang huli ko lang pong iiwan, napakasarap po sa pusong damhin kung tunay ang pag-ibig mo sa kapwa mo, na hindi ka naghihintay ng kapalit, ano man ang ibinibigay mo, ano man ang ipinadarama mo, na nagmumula sa puso mo, galak sa puso mo, mahimbing kang makatulog paghiga mo sa higaan, payapa ang kaisipan mo, wala ka mang pera sa bulsa, subalit galak ang puso mo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos at isang mapagpalang gabi po sa araw na ito. Maraming salamat po sa magandang ibinahagi po ng ating kapatid. Tunay nga po na sa dakong ito, ang lahat po ay napapalambot ng Panginoon. Basta makinig lang po tayo ng taimtim at sa buhay po natin ang mga mensahe na idinadatal sa ating mahal na Apo Kunching. Ang susunod po na magbabahagi sa gabing ito ay si Nanay Mirna. Purihin at dakilayan ng Diyos. Salamat po muli sa iyo, Ama, sa huling araw ng linggo na kami sa bawat araw ay tinitipon mo sa dakong ito. Muli ay niloob mong tumindig ako sa harapan, papurit parangal sa iyo aking alay. Ama, mangunat maghari ka po sa karampot kong ibabahagi, makapagdulot ng siklat galak sa buhay pananampalataya ng bawat isa sa amin. Amen. Buhay po ang Diyos. Nakakagalak po kasi kanina po, hindi po ako aawit, hindi po ako magbabahagi. Subalit ito po ay naipangako ko sa Panginoon simula nang mayroon ako isang gampani na hindi ko matugunan nang dahil sa ibang kaukulan. At ang tanda ko po ito sa puso ko, winika ko sa Ama. Sabi ko po, Ama, kung hindi ko man po natugunan ng ibang kalooban mo, sa ibang kaparaanan ay gamitin mo po ako na aayon sa kalooban mo. Tapos po, tinawag ako ni kapatid na Marie, umawit ka. Sa puso ko po, nung umaawit ang anak na bunso, gusto ko pong tumindig. Parang hindi ako makakasunod doon sa pinangako ko sa Panginoon. Gusto kong makialinsabay doon sa kanyang inaawit na matagal ko na rin pong gusto yon, yung alibughang anak. Subalit, ganyan po kumilos ang kalaban, pakinggan niyo po yung pagbabahagi ko. Maaaring walang kung hindi po natin nanamnamin ay walang katuturan. Subalit ganito po kumilos ang kalaban. Dito po tayo susubukan ng Panginoon kung nasaan na ba tayo. Asaan na ba tayo? Sa konting kabog, sa konting nervyos ay nawawalan tayo ng pag-asa. Kanina pong dumudulog ang kapatid na Enzo, ang kapatid na Annalie dumudulog. Mayroong isang katagang pumukaw at kumudlit sa puso ko. Yung kanyang panalangin tungkol din sa pagmamahal, ugnay din po doon sa binahagi ng kapatid na Marina, kung paano dinudulog niya tayong lahat. Ang pag-iibig nga naman, kapag sa tao, kapag nagbilang tao sa mundo, makamundo, may pananawa. May pananawa sa lahat ng uri ng kaukulan. Subalit sa Panginoon, walang pagsasawa. Amen po ba? Hindi tayo pinagsasawaan ng Panginoon. Amen po ba? Bakit po ganitong aking binabahagi? Kanina po sa taas, habang ako'y may ginagampanan, pumasok po sa isip ko yung aking nakaraan. Kung paano nung nakaraan ay binahagi ko rin ito nung niloob na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na apoy, ipinaawit yung I Believe. Hiniling ko din na magbahagi ako. Sabi ko, napakabuti ng Diyos.
walang binago ang Diyos sa buhay ko. Sa unang buhay, bilang pinahintulutan kami ng Kabiyak ng Puso na maghanap buhay sa ibayong dagat, sabi ko, mahal na Apo, napakabuti ng Diyos. Inaayos ka. Ngayon, naglilingkod tayo sa Panginoon, inaayos ka rin, binibihisan ka rin. Nagdadala ka ng bag. Ibig sabihin, parang walang nabago. Umaawit din ako. Umaawit din ako sa harap ng mga tao. Datapot ang kaibahan, ang inaawitan mo ngayon ay ang Panginoon. Hindi hambing sa dating buhay. Umaawit ka sa tao dahil sa salapi, dahil sa perang kikitain mo. Malinaw po ba? At ngayon naman po, idinatal naman sa isip ko habang nagpabahagi si kapatid na Marie, bakit ko nasabing wala talagang nababago? At bakit walang katumbas ang pag-ibig ng Diyos? Binahagi ko kay Mami Beth, sabi ko, ibinabalik po sa akin ng Panginoon yung aking nakaraan. Kung paano nung kami umuwi na ng Pilipinas ng Kabiyak ng Puso, nagbuo kami ng banda. Nagbuo kami ng banda, inaruga ako sa tahanan, may konti pa akong perang natitira na pinagbentahan ng mga kung ano man yung naibenta para makabalik kami sa ibang bansa. Subalit, hindi na po niloob ng Diyos. Mayroon po kaming hawak na grupo, 3 bata po. Yung po mga kasing edad lang ni Malu. Siguro po pinakamatanda kasing edad ni Milaisa. Ako po yung pinakamatanda. Sa buong pag-aakala ko po, asawa ako ng keyboardista at nanggaling na ako dun sa dakong yon, malakas po ang loob ko na ako'y makakabalik pa. Subalit, wala po akong kamalayan. Dumatal yung takdang panahon na kailangan na kami doon sa dakong aming pinanggalingan. Wala po akong kamalayan na ang aking mga inaalaga, ang mga aawit, kasama ng Kabiyak ng Puso ko, ay nakipag-deal na pala sa aking amo. At doon ay tinura na wag na daw po akong sumama sa grupo sapagkat hintayin ko na lang daw po yung ipadadalang biyaya ng Kabiyak ng Puso. Pakinggan niyo po ano? Dahil po mga bata pa yung aking mga awit, ito po'y kailangan nating pakanamnamin. Napakaganda po ng ibig kong ipakahulugan dito. Ang sabi po nung amo ko, sa English po pero tatagalugin ko na at baka po ako'y mapilipit, malayo po sa akin si Mami Beth. Sabi po sa akin nung amo ko sa through cellphone, May, sabi po niya sa akin, kung ako sa'yo, huwag ka nang sumama sa grupo, huwag ka nang sumama kay kapatid na Alan. Si kapatid na Alan, magpapadala na lang ng pera sa'yo at mag-business ka na lang. Kasi, kailangan tanggapin mo yung katotohanan na may edad ka na. Kumbaga po, hambing doon sa mga aking mga aawit, may edad na. Kumbaga, hindi na po saleable doon sa dakong pupuntahan. Ano po ang mensahe doon? Sapagkat bilang tao, may pagsasawa. Na doon po sa kaukulang bilang ikaw ay mga awit, kahit na may ginintuan ka pang tinig, hanggang bata ka lang. Sa tao po yan, Sa tao po, hanggang bata ka lang. Subalit na pagtanto ko at napagnilayan ko, dito sa ating gawain, pangkabanalan, napakabuti ng Diyos. Dito mo mararamdaman yung tunay na pagmamahal ng mga kapatid, ng mga anak ng Diyos, ng mahal na Apo. Dito mo mararamdaman yung pag-ibig na tunay mula sa Diyos. Bakit ko po nasabi yun? Dito sa dakong gawain ng kabanalan na pinangunahan ng mahal na Apo, kung bakit tayo nangabuksan ng ganito, hindi namimili ang Diyos. Hanggang nagkakaedad ka, inaapuhap ka niya. Palakpakan nga po natin ng Panginoong Diyos na nakakagalak po. Kasi dito, kahit maganda ang tinig mo, kahit hindi maganda ang tinig mo, kahit matanda ka na, mag-aalay ka sa Ama, hindi ka pwera. Basta't bukal sa puso mo, damang-dama mo yung pag-ibig niya. Hambing doon sa binahagi ng ating kapatid na Marie, yung tunay na pag-ibig ay matatagpuan mo dito. Mararamdaman mo sa Panginoong Diyos. Mararamdaman mo sa pamamagitan ng kanyang mga banal na aral, sa pamamagitan ng paghahayag ng mahal na Apo. Walang pinipili ang Diyos. Mentras tumatanda ka at nagiging senior ka na, lalo kanyang pinipili upang yung nahuhuling himaymay ng buhay mo dito sa lupa ay makapag-alay ka sa Kanya. Doon sa babasahin ng Diyos yung katapatan mo sa pag-aalay sa Kanya
ang magiging benepisyo natin, makakapiling natin siya sa kaluwalhatian. Amen po ba? Kaya po, ang